Kumusta ka school, baby? May umaway ba sa'yo? Tanong ko sa aking anak na si Michael. Kalagayan niya agad ang inisip ko matapos namin siyang sunduin ni David. Dito kami pumunta matapos naming magharutan sa office. Nasabi kasi sa akin ng lalaki na ganitong oras ang uwian ng mga bata. Kaya mahigpit na yakap ang ginawa ko sa aking anak nang makita ko siya. Pero base sa reaksyon niya, mukhang masaya si Michael. Ayos lang po ako, mama. Ang dami ko agad na kaibigan nung sinabi ko na papa ko siya, pagtuturo nito kay David. Kung sa bagay, pagmamay-ari pala ni David ang school na to, kaya kahit sino kilala siya, lalo na sa apelyidong dinadala niya. Thank you Papa David ha. Akala ko, magiging malungkot ako dito, hindi pala, saad ng bata nang yakapin ito ang lalaki. Bahagya akong napangiti dahil masyado na silang close sa isa't isa. Ako pa ba? Hindi kita dadalhin sa lugar na ikakalungkot mo. Kaya paano, kain tayo sa labas, pag-aaya nito dahilan para tumalon si Michael sa tuwa. Yehey! Gusto ko po yan Papa. Gusto kong kumain sa Jollibee, pagtuturan niya. And doon kami tumungo dahil ito ang naging request ng anak ko. Sarap na sarap siya sa spaghetti at chicken joy at tila gutom na gutom si Michael. Nakatatlong order kasi kami dahil sa kanya. Mama, Papa, antok na ako. Uwi na tayo, bigkas nito habang hinahaplos ang tiyan. Natawa tuloy ako dahil sa inakto niya. Ganito kasi ang anak ko kapag nasosobrahan sa kain. Dumadating sa punto na inaantok siya. Sige Michael, uuwi na tayo, saad ni David at nilapitan ang bata. Laking gulat ko nang buhatin niya ito para idala sa kotse. Lumalambot tuloy ang puso ko kapag ganito ang ginagawa ni David. Kaya buo na ang desisyon ko, sasagutin ko siya sa araw ng birthday niya. At paghahandaan ko yon para wala akong pagsisihan. Double celebration na rin ang mangyayari kapag naging kami sa mismong kaarawan nito. Ang ganda yata ng iniisip mo ha? Napapangiti ka dyan na mag-isa, sambit ni David nang makita niyang umingiti ako sa isang sulok. Pero syempre, nilihim ko ang binabalak ko dahil gusto ko siyang isurprise. Kaya kunwari, hindi ko alam ang birthday niya. Wala, tanging tugon ko. Anong wala? Baka ibang lalaki ang iniisip mo, Kate. Umayos ka, bigkas nito sa akin. Bukod sa inyo ni Michael, wala na akong ibang lalaki sa buhay ko. So chill, wala kang dapat na ikaselos, pagtuturan ko na lamang. Mabuti na yung sigurado, honey. Ayoko lang masira ang relasyon natin, he said while driving. Relasyon ka dyan? Hindi pa kita sinasagot, Jimith David, baling nasaad ko sa kanya. Doon din hahantong ang lahat. Ina-advance ko lang, sambit niya na tila kampante siya na magiging kami. Masyado yatang halata ang kilos ko para masabi niya ito. I admit that I like him. Kaya hindi maiwasan na tumugon ako sa halik ni David kapag ninanakawan niya ako ng kiss. Natahimik ka yata? May nasabi ba akong mali? Na-offend ka ba, honey? Tanong nito. Hindi naman, tanging sagot ko. Siguro dapat maging malamig muna ako ang pakitungo ko para hindi niya maisip na gusto ko rin siya. Tama, ganito ang gagawin ko bukas. Nang sa ganoon, maging exciting ang pagsagot ko kay David. Minsan talaga, gumagana ang utak ko kapag ganitong sitwasyon. I love it. Kate, this problema si akin, tanong nito nang makarating kami sa mansion niya. Nagawa nitong hawakan ang braso ko, habang bitbit niya si Michael gamit ang kanang kamay. Nilingon ko naman siya na may malamig na tingin at inalis ang pagkakahawak nito. Pagod na ako, David. I need to rest, matamlay na turan ko sa binata. Talagang pinaparamdam ko sa kanya na wala na akong ganang kausapin siya. Para sa ganoon, maging malungkot ang lalaki. Kaso nga lang, kunot noo itong napatitig sa mata ko na tila hindi makapaniwala. Kung sa bagay, bukod sa yakap-yakapin ko siya sa office, wala na akong ibang giawa. Kaya imposible na mapagod ako ng ganito. I know there's something wrong that bothering on your mind, Kate. So please, tell it to me. Pakiusap nitong sabi na talagang nagsusumamo sa akin. Wala nga, tugon ko kay David at muling tumalikod. Kung wala, bakit ka ganyan? Kanina ka pawan imik, simula nung nasa kotse tayo. At hindi ako sanay na tahimik ka lagi, inis na wika nito. Hindi ko siya pinansin at patuloy ako sa paglakad patungong itaas.
Narinig ko pa na inutusan niya ang isang yaya na kargahin si Michael, dahilan para masundan niya ako. Kate, nababaliw na ako sa kakaisip kung may nasabi ba akong mali. Kasi kung, sabihin mo naman. Hindi yung hulaan ko kung ano ang nangyayari sa'yo, he said again. So this time, I looked at him directly on his eyes. Tingin na walang emosyon. Bakit ba ang kulit mo? Wala nga akong problema, di ba? Kailangan pa talagang ulit-ulitin ko ha, usal ko sa binata. Laking gulat ko naman nang suntukin niya ang pader sa gilid, pero hindi ko pinahalata na natinag niya ako. I remained calm, as if nothing happened. Kate, ang saya pa natin kanina. Tapos ngayon, ganito ka na, sambit niya ulit. Matutulog na ako, pagtutugon ko na lamang. Akma na sana akong aalis, kaso mahigpit niyang hinawakan ang palad ko. No, hindi ka aalis, hanggat hindi natin naaayos to, muling sabi ni David. Wala tayong aayusin dahil wala ang problema. Sihi ka pa naman ng kumpanya, pero ang bobo mong umintindi, balik na saad ko. Alam kong below to the belt na ang sinabi ko, kaya bahagya akong napakagat ng labi. What's wrong with you? Hindi ko na nagugustuhan ang lumalabas sa bibig mo. Diretsang bigkas niya umiwas na lamang ako ng tingin, dahil ayokong masira ang plano ko para sa birthday niya. Kaso nagkaroon ng eksena sa pagitan namin, dahilan para mabaling ang atensyon ni David sa cellphone ko. Sa cellphone ko nga. Sa cellphone ko na biglang tumunog, simbolo na may nag-text. And guess what? Siya mismo ang umagaw ng cellphone ko, at siya na rin ang nagbasa kung sino yung nag-text. TSI, kaya pala biglang umiba ang akto mo, dahil sa pesting Derek na to, bumalik na pala ang totoong ama ni Michael, tapos hindi mo sa akin sinabi. Wow! Ang galing mo, Kate, sa krastikong wika nito. Malakas niyang ibinalik sa akin ang cellphone, kasabay noon ay tumungo na siya sa kanyang kwarto. Naguguluhan ako. Hindi ko alam ang tinutukoy ni David. Kaya minabuti kong tingnan ang message para malaman ko ang lahat. I miss you, Kate. Nakabalik na ako sa Pinas. Handa ko ng panagutan ang anak natin, shit. Mukhang masisira yata ang plano ko. Maaga akong umalis sa bahay matapos ang nangyari kagabi. Simula nang malaman ko na dumating na si Derek, hindi ako nakatulog ng maayos. Hindi ko na rin hinintay pa si Kate na magising dahil galit ako sa kanya. Ayoko munang makasabay siya sa kotse at makita. Because she lied to me. At mas pinili niyang itago ang tungkol sa papa ni Michael. Karapatan ko din naman ang bata, kahit na hindi ako nito ang tunay na ama. Napamahal at napalapit na rin ako sa anak niya, at hindi ko makakaya na kunin sila ni Derek. I need to talk to him para magkalinawan kami. Kaya heto, papunta ako sa bahay ng lalaki. Hindi muna ako papasok ngayon sa kumpanya dahil gusto kong atupagin to. Tinawagan ko kasi ang private investigator ko na hanapin ang address ng ex-boyfriend ni Kate. At hindi nga siya nahirapan dahil magaling ang tauhan ko. Napahinto naman ako sa tapat ng mismo ng bahay. Sa labas noon, nasilayan ko ang isang tao na animoy may hinihintay na dumating. Liay, hindi ako magkakamali na si Kate ang hinihintay niya. Siguro nagkausap sila sa tawag at dito ang tagpuan nila. Ganito kasi ang hula ko na tumatakbo sa aking isipan. Lumabas na ako ng kotse para lapitan ang lalaki. Ayoko na dumating si Kate at maunahan ako na kausapin ang gagong to. Ikaw ba si Derek? Pagtatanong ko agad sa kanya. Mabuti nang makasiguro para hindi ako magkamali. Bakit tura nito nang harapin ako at tingnan sa mukha? Liray, ikaw pala ang demonyong nang iwan kay Kate, sambit ko naman dahilan para mapaiwang ang labi nito. Kilala mo si Kate, bikas niya na may pagtataka. Yee, I know her very well. Actually, she's my girlfriend and soon to be my wife. Pagsisinungaling ko, kahit ang totoo, hindi pa ako sinasagot ng babae. Ere, nagpapatawa ka ba? Anong wife ang pinagsasabi mo? Wika ni Derek na tila iniinsulto ako. Siguro nga nahihibang na ako. Pero dahil ito kay Kate. Dahil sa kanya, nagagawa ko ang mga bagay na ayokong gawin. Pare, itigil mo na yung pag-ilusyon mo. Kate is my wife. Baka hindi mo alam, may anak kami. At kaya ako nandito para mag-propose sa kanya. Gusto kong magpakasal kami, as soon as possible, pahayag niya, kasabay ng pagdukot nito ng isang maliit na kahon na lalagyan mismo ng singsing. Napakuyom ako ng kamao dahil sa binabalak nito. No, hindi pwedeng makasal kayo, madiin kong sad.
Bakit Per? Ikaw ba si Kate? Hahaha. Natatawa talaga ako sa'yo, pamimiko nito. Kung natatawa ka sa akin, pues, kanina pa ako nagtitimpi sa'yo, turan ko sa lalaki at malakas kong kinwelyuhan si Derek. Ang tapang mo naman. Pero maling tao ang binabangga mo. Para sabihin ko sa'yo, ako ang unang lalaki na minahal ni Kate. Kaya nga, binigay niya ang pagkababae niya dahil sa pagmamahal nito sa akin. Ikaw? Mahal ka ba ni Kate? Wika nito na animoy hinahamon talaga ako. Gusto ko na sanang sapakin at paduguin ang pagmumukha niya, kaso naisip ko si Michael. Baka magkita sila at ako pa ang sisihin nito. Kaya marahan kong binitawan ang kamay ko sa kanyang kwelyo at matalim ko siyang tinitigan. Pasalamat ka, hindi ako pumapatol sa mga hayop. Pero ito ang tandaan mo, wala ka nang babalikan dahil akin na sila. Akma na sana akong aalis sa harapan ng lalaki dahil tapos ko na siyang kausapin. Kaya lang, biglang sumulpot si Kate sa likuran ko. I guess, hindi lang siya mag-isa dahil narinig ko ang sigaw ni Michael. Papa, bikas nito nang yakapin ako ng mahigpit sa mismong binti. Papa, bakit po hindi kayo sumabay sa amin ni Mama na mag-almusal? Hinanap po kita kanina, malungkot na sambit niya. May kinausap lang si Papa. Ikaw? Bakit kayo nandito ng mama mo? Balik na tanong ko sa bata kasabay nun tiningnan ko ang babae. Napayuko ito at iniwasan ang titig ko. Sabi po ni Mama, may kailangan daw ako makilala. Papa, mabilis na sagot niya. Shit! Palihim akong nasasaktan ngayon. Pakiramdam ko, unti-unting dinudurog ang puso ko sa pwedeng mangyari sa araw na to. Bakit mo ba siya tinatawag na Papa? Ako ang tunay mong ama, singit na saad ng lalaki. Hindi man lang ito nagpaligoy-ligoy at kaagad na sinabi ang katotohanan. Susugurin ko na sana to, kaya lang hinawakan ako ni Kate sa balikat para tumigil. Mukhang kinakampihan niya pa yata ang ex-boyfriend niya. Liay, please, ako nang bahala, pakiusap nito. Asar kong inalis ang kamay nito na nakahawak sa akin. At pumunta na lamang sa loob ng kotse. Bakit ba kasi kailangan pa na magkita sila? Ano yon? Gusto niyang makipagbalikan. Matapos siyang gaguhin at iwan na buntis, bibigyan niya pa ito ng pagkakataon na makausap. Masyado siyang tanga. Hindi ko tuloy mapigilan na lumabas ulit sa sasakyan para marinig ang usapan nila. Hindi ako mapanatag, baka tanggapin ni Kate ang singsing na dala ni Derek para sa kanya. To be honest, I don't want to lose her. Ang hirap pakawalan yung taong minahal mo na. Usapang mag-asawa to, pare. Kaya pwede ba, umalis ka na, pagtataboy ng lalaki? No need, Derek. Hayaan mo siyang nandito, turan ng babae rito. Kate, hindi siya belong sa pamilya natin. Mabuti pa doon na lang tayo sa loob mag-usap, saad nito nang hawakan ang palad ni Kate. Teka lang po, si Papa David ay papa ko po. Siya po ang papa ko. Kaya bakit mo po sinasabi na papa din kita, saad ni Michael nang gumit na ito sa aming tatlo. Bigla akong nabuhayan dahil mismong bata pa ang tumatanggol sa akin. Hindi mo siya papa. Kahit tanungin mo pa ang mama mo. Kaya wag mong tatawagin siyang papa. Naiintindihan mo, turan nito sa kanyang anak. Hindi pa nga nagsisimula, pinapakita na agad nito ang tunay na pagkatao. Derek, hindi mo dapat sinisigawan si Michael, usal ni Kate sa lalaki. Nakakainis na kasi. Ako ang papa niya, pero hindi niya ako magawang tawagin na ganon. Ang unfair lang, wika niya na tila galit na galit. Ikaw ang unfair, Derek. Iniwan mo kami, diba? Wala ka sa tabi ni Michael nang lumaki siya, kaya wala kang karapatan na sigawan ang anak ko. Ni isang butil ng kanin, wala kang binigay sa amin, litanya ni Kate sa ex-boyfriend niya. Kaya nga bumalik ako, diba? Dahil gusto kong bumawi, tapos na tayo. Nung tinalikuran mo kami, tinalikuran ka na rin namin. At yung pagkukulang mo, si David ang pumupuno noon. At kaya ako pumayag na makipagkita sa'yo, para kahit papano, makita mo yung sinayang mo. Makita mo kami ng anak mo. And this would be the last. Wag mo na kaming guguluhin pa. Mahigpit kong niyakap at pinupog ng halik si Kate nang bumalik kami sa mansion. Hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isipan ko ang katagang sinabi niya dahilan para mahalin ko siya lalo. Buong akala ko kasi, iwan niya ako at pipiliing sumama sa ex-boyfriend niya na ama ni Michael, but it was wrong. Sa halip, pinagtanggol niya rin ako at pinamukha sa lalaki na ako ang karapat-dapat para sa kanila.
I know, marami pang darating na problema sa amin, pero handa akong harapin to nakasama si Kate ang anak namin na si Michael. Papa, andito pa ako sa gitna nyo. Mahiya naman po kayo sa akin, bigkas ng bata kaya napahiwalay ako sa mukha ng babae. Narinig ko naman ang tawa ni Kate at piningot ang anak niya. Ikaw talaga, minsan hadlang ka sa kaligayahan ng mama mo, she said to her son. Hindi naman po mama, hindi lang po ako makahinga. Saka medyo mahabo ka po. Remember, hindi tayo naligo at nagsipilyo nung umalis, pagsasabi nito. Kaya pala medyo mabaho ang hininga mo, honey, turan ko naman. Hoy, hindi ah. Hindi sa lahat ng oras, nagsasabi ng totoo ang mga bata, pagdedepensa ni Kate. Pero yun ang naamoy ko pamimikon ko sa kanya. Gago. Hindi nga sabi. Kahit hindi ako maligo, mabango ako. At kahit hindi ako magsipilyo ng ilang araw, mabango pa rin ang bibig ko, inis niyang tugon. Masyado ka namang pikunin, honey. Kahit isang taon ka pa, hindi magsipilyo, handa akong halikan ka. Like this, bigkas ko at madiin siyang hinalikan sa labi. Aray ko po. Naiipit niyo na naman po ako, impit na sigaw muli ni Michael. Hays. 2 beses niya na kaming binitin. Sorry po papa, pero pwede po ba? Doon po kayo sa kwarto magganyan. Kasi ang sakit sa mata, wika nito at tumakbo na sa taas. Pero bago yon, may iniwan siyang salita. Sana all, hinahalikan, pahabol na bigkas niya. Abot tanaw na lang namin ang bata nang pumasok ito sa kwarto. Halata kasi sa mata niya na medyo nabitin siya sa tulog. Dahil siguro, ginising ni Kate ang anak niya. Pati tuloy si Michael, naguluhan sa nangyari ngayon. But one thing, I'm sure right now, malaki ang pag-asa ko sa kanilang dalawa. Kaya kapag sinagot ako ng babae, asikasuhin ko na agad ang pagiging ama. Yes, I want to adopt Michael para maging legal na tatay na ako sa kanya. Thank you, mahinang bigkas ni Kate sa tabi ko. Napalingon naman ako sa gawin nito dahil dapat ako ang magpasalamat pero siya itong nagsabi noon. You complete us. Yung dapat na ginagawa ng isang ama, ikaw ang nagparanas kay Michael. And you know what, kahit ilang taon pa ang relasyon namin ni Derek, hindi ako manghihinayang napalitan siya, she said while smiling. Hindi ko tuloy maiwasan na kiligin sa simpleng banat nito. Natural na rin siguro sa lalaki ang maging masaya dahil sa babaeng kasama niya. At ito ang pakiramdam ko ngayon. Kate complete me also. Minahal ko siya, hindi dahil kamukha niya ang ex-girlfriend ko. Just love her because that was feel. Mabuting tao ang babae at alam ko na hindi siya gagawa ng ikagagalit ko. Damn honey, you make me proud, malambing na sambit ko nang yakapin muli siya. Proud, she asked. Ye. Yung ginawa mo kanina. Hindi ko in-expect na sasabihin mo yon, turan ko kay Kate. Until now, I feel the butterfly inside my stomach. Bakit naman, pagtatanong nito? Akala ko kasi, iwan mo ako dahil bumalik na siya, saad ko para sabihin ang totoo. Well, hindi ako ganyan na tao, David. May isang salita ako. Sana ganun ka na rin kapag dumating na si Katrina, pahayag ni Kate na tila binalik sa akin ang salitang sinabi ko sa kanya. What do you mean? Kunot noon na bigkas ko. Huminga siya ng malalim at tila hinimay-himay ang bawat detalyeng pumasok sa isip niya. Bumalik si Derek para siraan tayo. Para guluhin tayo. At alam kong ganon ang gagawin ng ex mo sa atin. So I'm expecting na ipagtanggol mo rin ako, kagaya ng ginawa ko, wika nito dahilan para makuha ko ang pinupunto niya. Laay, kahit hindi mo ipaalala, of course I will do it. You are now in my life, honey. You're also in my source of happiness. Kaya wala kang dapat na ipangamba. I'm here, always beside you, tugon ko na lamang kasabay ng paghalik ko sa noo ng babae. Siguro nga, tama siya. Maraming darating para guluhin kami. Pero isa lang ang kinatatakutan ko na dumating. At iyon ay walang iba kundi si Mom. Sinag ng araw ang nagpagising sa akin, galing mismo sa bintana. Ito ang naging hudyat para sana bumangon ako. Kaso nga lang, hindi ko magawa dahil sa brasong nakasanday sa aking tiyan. And then realized, katabi ko palang matulog si David sa kama. Wala naman na nangyari sa amin no. Tulog lang talaga. Promise, tulog lang. O sige na nga, nag-kiss din naman kami pero diretso tulog na kami ng binata. Honey, tatayo na ako, mahinang saad ko. Pero mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak dahilan para hindi na ako makawala.
Ano bang trip mo sa buhay, chuckled. Just stay, he whispered. Kaya ayon, sinunod ko ang pakiusap niya. Hindi muna ako bumangon at pinili kong pagmasdan ang mukha ng lalaki. I love you, sweet na bigkas ko habang hinahaplos ko ang pisngi nito. Kaso muntik na ako mapahiyaw ng kapain nito ang kabilang suso ko. David naman eh. Ano bang ginagawa mo? Sambit ko kasabay ng pagpalo ko sa kanya. But he just laughed and kissed me. At ganun na lamang kabilis ang pangyayari nang makita kong nakapatong na siya sa akin. Pero yung kamay niya, banayad na hinihimas ang malusog kong dibdib. Gusto ko siyang pigilan at awatin sa ginagawa, kaya lang sumasabay ang katawan ko sa bawat halik ni David. Pababa ng pababa ang labi nito hanggang sa makapunta siya leg ko. Nakaramdam ako ng sakit dahil sinipsip niya ito na tila nilalagyan ako ng marka. Kahit naman may anak na ako, hindi pa rin ako expert pagdating sa kama. It is a sign that you are now mine, paliwanag ng binata bago ako hinalikan sa labi. Buong akala ko may mangyayari ngayon pero hindi pala. Sa halip, umalis siya sa pagkakapatong at tumayo. This is not the right time para gawin ko iyan sa'yo. I respect you, honey. Na out of control lang ako dahil sa pagiging pasaway ni Junjun, he said. Medyo natawa tuloy ako sa sinabi niya. Hindi ko lubos maisip na hihinto siya. Siya lang yata ang lalaki na ganun. Bumaba ka na doon, susunod na lang ako, muli nitong litanya. Ayoko. Gusto ko sabay tayong bumaba, ngusong saad ko. Kate naman. I tried to control myself. Pero hindi sa lahat ng oras makakaya ko iyon, lalo pat natitemp ako sa'yo. Kung alam mo lang, gabi-gabi kitang ginagahasa sa isip ko, wika ni David dahilan para mapalunok ako ng laway. Binabawi ko na pala ang sinabi ko. He's also one of the boys. Eto na nga aalis na po, utal na turan ko. Good. Sige, pupunta muna ako ng si para magritual, ngising tugon niya. Nagkaroon tuloy ng katanungan ang utak ko sa salitang ritual. Anong klaseng ritual ba? Bumaba na ako para tumungo sa mahabang mesa. I act as if nothing happened. Panandali ang init lamang ang nangyari sa amin ni David sa kwarto. Pero mabilis ding nawala dahil nakontrol niya ang sarili. Nakakataba ng puso dahil kahit hindi na ako virgin, may respeto pa rin ang binata sa akin. Good morning, Mama, masiglang bati ni Michael na may ngiti sa labi. Hindi pa man ako tuluyang nakakatapak sa pinakababa, siya agad ang nasilayan ko. Michael and David always made my day. Sila na ang bumubuo ng araw ko. Ang sweet, saad ko nang halikan ako ng bata. I hug him so tight. At hindi ako magsasawa na gawin to para sa aking anak. Hindi ako magtataka kung maghahabol pa rin si Derek para makuha si Michael. Alam kong hindi pa yon ang huling araw na paghaharap namin. But for now, hindi ko muna ito iisipin dahil kailangan kong ituloy ang surprise birthday ko kay David. Kahit sumablay ng konti ang lahat, hindi pa rin ako titigil sa pagplano. Ang kaso nga lang, hindi na pagsusungit ang gagawin ko. Dahil mismong si Michael ang ihahain ko para masurprise ng husto ang binata. Nak, may sasabihin si Mama ha? Pero mag-promise ka sa akin na hindi mo sasabihin ito kay Papa David mo, wika ko sa bata habang nakaluhod pa rin ako. Ano po yun Mama? Tanong nito sa akin. Malapit na ang birthday ni Papa David mo at gusto ko, wag mo siyang papansinin, I said. Pero bakit po, muli niyang bigkas? Masyado pa yata siyang naguguluhan sa pinaplano ko, kaya pinaliwanag ko ito ng mabuti. Kasi gusto kong gulatin natin siya. Surprise ang gagawin natin, surprise po, yes, surprise. Yung ginagawa ko sa'yo tuwing nagbi-birthday ka. Naalala mo ba yon? Sambit ko dahilan para matuwa siya. Opo Mama. Naalala ko yon. Ang saya noon Mama, tumatalo na bigkas niya. Anak, masaya talaga yon. Kaya dapat galingan mo ang acting mo ha, pagkokontrata ko sa bata. Tumango naman ito at bahagyang napatingin sa mata ko. Anong titig yan? Huwag mong sabihin, umaatras ka agad, turan ko kay Michael. Hindi po Mama. Nag-iisip lang po ako kung ano ang ireregalo mo kay Papa. Ano nga ba, Mama? Chismosang tanong niya. Ewan ko. Pinag-iisipan ko pa, kibit balikat na sagot ko. Bakit mo pa pinag-iisipan, Mama? Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko na baby ang iregalo mo kay Papa, he said again.
Masyadong advanced si Michael sa ganitong bagay. Saan niya ba ito natutunan? Baby, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang magsasalita ng ganyan. Hindi madali ang regalong sinasabi mo ha? 9 na buwan ako magdadala ng bata sa tiyan ko, pero mama, wala po akong kalaro. Kung ayaw niyo ako bigyan. Si Papa na lang ang sabihan ko na maghanap siya ng babae para bigyan ako ng kalaro, ngusong sambit niya. Aba, talagang irereto pa si David. Parang gusto ko tuloy manakit ng bata. Papa, sigaw nito nang tumingin siya sa taas. Nandun nga ang binata pero nakatoples lang. Di ba sabi ko sa'yo, wag mo siyang papansinin, madiin pero mahinang turan ko kay Michael. Kaso hindi niya sinunod ang plano namin. Sa halip, tumakbo siya pataas at may binulong kay David. Hindi ko alam kung ano yon, pero bigla akong kinabahan sa pagngisi ng lalaki. Mukhang bumaliktad yata ang lahat. Ako yata ang masusurprise sa birthday niya. Nababaliw ako sa kakaisip kung ano ang pinag-usapan nila David at Michael. Sa tuwing tumitingin sila sa aking gawi, sabay silang tumatawa na tila may mali sa mukha ko. I can't read their eyes. Magaling sila magtago kung ano ang tumatakbo sa utak nila. Ako dapat ang magpaplano eh. Pero sa pinapakita nila, halatang may pinaplano sila laban sa akin. Heck! Pwede ba, walang nakakatawa sa ginagawa ko, asar kong bigkas. Nagwawalis kasi ako ngayon ng sahig dahil naboboring na ako. Ayaw kasi nila akong kausapin. Kaya minabuti kong tulungan ang mga yaya dito. At dahil sa pagkainis ko, nawalan ako ng gana. Bumalik ako sa taas para matulog na lang ulit. Kaso naririndi pa rin ako sa tawanan nila. Kung hindi ko lang inere si Michael, iisipin ko talaga na si David ang totoo niyang magulang. Nagsiselos na tuloy ako. Dumating lang si David sa buhay namin, nakalimutan na ako ng anak ko. Hais, buntong hininga na sambit ko sabay bato ng unan. Akma ko na sanang ipipikit ang mata, pero naudlot yon dahil sa kakaibang usapan sa ibaba. Yes, napalitan ng seryoso ang usapan ng dalawa na animoy may kausap sila na babae. Paano ba kasi, sa mga salita pa lang ni Michael, halatang may ka-video call sila. Papa, ang ganda niya po. Mas maganda pa po siya kaysa kay mama, saad ng bata. Talagang kinumpara pa ako ng magaling kong anak sa ibang tao. Hi, Venice. Sorry kung ngayon ko lang nasagot ang tawag mo. Sobrang busy ko kasi, lately, wika ni David sa kausap niya Venice. Venice ang pangalan noon. Yes, the way, gusto kong ipakilala sa'yo si Michael. Elvison, muli nitong sabi. Medyo gumaan ang loob ko dahil tiyak magtatanong ang babae kung sino ang nanay. Wow! Kaya pala ang pogi eh. Mana sa inyong dalawa ni Katrina, komplementong wika ng dalaga. What did she say? Hindi naman yata ako bingi, diba? Malakas ang pagkakasabi noon dahil sa speaker. Kaya hindi ako magkakamali na binanggit niya ang pangalan ni Katrina. Papa, sino si Katrina? Is she your girlfriend? Tanong ni Michael. Inglishero na ang anak ko ha? Ex-girlfriend, Michael. Dati kong nobya bago ko nakilala ang mama mo, sagot ng lalaki. TSA, proud na proud pa siyang sinabi iyon sa bata. David, can't have a favor. Sunduin mo naman ako dito. Na-flat kasi ang kotse ko kaya na-stuck ako dito sa lugar na malayo pa sa bahay namin, tulad ng babae. Ang kapal ng mukha ha? Ginawa pang driver ang binata. Subukan lang ni David na mag-oo, malilintikan siya sa akin. Sure. No problem. Just text me the address. And I'll be there, tugon ng lalaki. Gosh. Pumayag nga. Hindi man lang siya umayaw. Thank you, David. Maaasahan ka talaga. Don't worry, aalisin ko ang pagod mo mamaya, mas kumulo tuloy ang aking dugo. Parang gusto kong makita ang babae na yan. Kaya heto, mabilis akong napabangon at dali-daling bumaba. Marahas kong inagaw ang phone kay David at tiningnan ang kausap para mapagsabihan ko. Kaso ang dila ko, biglang umurong dahil sa nasilayan ko. Hindi siya babae. Hindi babae ang ka-video call niya. Sino ka? Utal na tanong ko. I'm Vincent. Pero Venice ang palayaw ko, malanding saad nito. Halos mamatay naman sa kakatawa si Michael at David dahil sa kalokohan na ginawa nila. Honey, it's a prank. Ha 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 ha.
Selos na selos ka ha, bigkas ng binata. Susi, nangangati ang kamay ko. At gusto ko yatang manampal. Pero naisip ko, anak ko pala ang isa. Mahal ko ang anak ko. Honey, it's just prank. Don't take it seriously. Si Michael mismo ang nagpasimuno na gawin ko iyon, pagpapaliwanag ni David habang sinusundan ako patungo sa kusina. Kung nagawa nila akong iprank, pues mag-inarte ako ngayon para makabawi. Akala nila sila lang ang marunong umakting. Well, wag ako. Because can do better. Kate, talk to me. Hindi ako sanay na ganyan ka, sambit muli ng binata. Hinarap niya ako at tiningnan ang diretsa. Akma sana nitong hahawakan ang pisngi ko, kaso iniwas ko iyon. Hindi lahat ng ginagawa mo ay nakakatawa. Minsan nakakainis na rin, turan ko sa lalaki at tinarayan siya. Kumuha ako ng juice sa ref at ininom ito para kunwari mainit ang ulo ko. Hays! Nag-request lang sa akin ang bata. Kaya pinagbigyan ko ang trip ng anak natin. So please, wag mo yun seryosohin. Alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko. Nakita mo naman siguro yung tumawag, di ba? Bakla siya, Kete, wika ulit ni David. Gusto ko nang matawa sa itsura niya, pero pinigilan ko lang. I want to take revenge sa ginawa nilang pagpapaselos. Mama, ba't ang drama mo? Ang pangit mo kapag ganyan ka. Patawarin mo na si Papa, para gumanda ka, tura ni Michael na talagang sumunod din sa kusina. Kung alam ko lang na ganito ang bata, dapat sa puwet ko na siya nilabas. Tisay, honey, tawag nito at patuloy na hinahaplos ang braso ko. Pwede ba David, kung magpa-prank ka, ipaalam mo naman, inis kong saad. Kate, kapag sinabi kong prank ang gagawin namin, edi hindi na iyon prank, kumakamot na tugon niya. Na ano? Medyo bobo ako sa part na yan. Kahit na. Hindi tayo vlogger para gawin ang mga bagay na ginagawa nila, pagpapalusot ko na lamang. Kagatlabi ako na tinalikuran siya at bumalik sa sofa. But this time, kumandong ang anak ko kasabay ng pagpisil nito ng aking ilong. Mama, hindi po kita tinatraidor. Hindi ko sinabi kay Papa na isusurprise natin siya. Basta may plano din po ako, Mama, bulong niya at kinindatan ako. Ano daw? Hindi ko magets ang gusto niyang iparating. Sino ba talaga ang kakampi niya? Ako o si David? Mahal ko po kayo parehas, Mama, kaya wag mong isipin na kinalimutan kita dahil kay Papa, malambing na sabi ni Michael at niyakap ako ng mahigpit. Hays! Nakuha niya ang kiliti ko dun ha? Kaya yung galit ko nawala bigla dahil sa anak ko. I love you too, mahina kong sambit. Hinagkan ko siya ng halik sa labi para ipahatid ang pagmamahal ko sa kanya. Birthday gift die David. Gumising talaga ako ng maaga para i-ready ang surprise ko sa kanya. Akalain nyo, sa loob ng 2 araw, nagplano ako ng maayos para kahit sa simpleng paraan mapasaya ko ang binata. Hindi ko alam kung magugustuhan niya ito. Pero sabi ni Michael, the best daw ang naisip ko. Siya kasi ang naging instrumento ko para malaman ko ang mga paborito at kinatatakutan ng lalaki. And yes, natuloy ang binabalak namin ng anak ko para sa kaarawan ng espesyal na tao sa buhay namin. Siyempre sa una, nagtampo ako sa bata. Pero nabanggit niya sa akin ang dahilan kung bakit kinakampihan niya si David. At ito na nga yon. Ginagawa ko na ang utos ni Michael. Bumili pa ako ng maraming ipis na laruan para ilagay sa kama ng binata. Masyadong masarap ang tulog niya dahil nilagyan ko ng pampatulog ang kinain nito kagabi. Kaya hindi niya maramdaman na pinaglalaruan na namin siya. Iba talaga kapag matalino ang anak mo. Ang daming alam sa buhay. At si Michael mismo ang pasimuno na takutin namin si David. Mama, okay na po, mahinang bigkas nito matapos niyang palibutan ng ipis sa bandang ulo ang lalaki. Sininyasan ko na siya na lumabas para masimulan na ang birthday surprise. Pero bago yan, masaya kaming nag-appear sa isa't isa at tuluyan ang bumaba. Nasisiguro ko na magiging matagumpay ito. Gusto ko nang makita ang reaksyon ni Papa. Kaya magsalita ka na po, Mama, excited na sambit ng katabi ko. Hawak ko kasi ang phone na nakakonect sa speaker na iniwan namin sa kwarto ni David. Wait lang, naghahanap pa ako perfect time, tugon ko sa kanya. Pero ito na ang perfect time, Mama. Gawin mo na, muli nitong wika.
So, I don't have choice kundi ang ilapit ang bibig sa cellphone. Huminga muna ako ng malalim para maging kapanipaniwala ang acting ko. David. Tulungan Eli. Malakas na sigaw ko na kunwari ay takot na takot ang boses ko. Dahil sa kalakasan nito, nakita namin sa Kiki ang pagbangon ng binata. And guess what? Sobrang laki ng mata niya dahil sa mga ipis na laruan. Halos umaikat pa ito sa mesa para lang iwasan at takbuhan ang ipis. Tawa kami ng tawa ni Michael habang pinapanood siya. Pero syempre, opening surprise pa lang yan. Patikim muna para sa bagong umaga. Good morning, David. Bumabagi dyan, saad ko ulit sa speaker. Napakindat na lamang ako sa bata dahil naging successful ang una. So we will now move on to the second round. Shit, Kate. Ano bang trip mo sa buhay? Muntik nang mabagok ang ulo ko dahil sa pesting laruan na yon. Baliw ka na ba ha? Inis na bigkas niya habang nasa taas pa rin. Kung ako sa'yo, bumaba ka na dyan. At please lang ha. Tumingin ka sa dinadaanan mo. Hindi yung salita ka ng salita, balik na tugon ko rito. What? Tanging sambit niya pero hindi na ako umimik pa. Binibigyan ko na siya ng clue no. Kaya bahala na siya kung madulas siya sa hagdan. It's not my fault anymore. TSA, kung hindi lang kita mahal, kanina pa kita pinalayas. Bakit ba kasi ganyan kagago ang isip mo? Saad muli nito na tila kinakausap ang sarili. Nagpipigil na naman tuloy ng tawa si Michael dahil alam niya na ang susunod na mangyayari. Kaya mahina akong nagbilang sa bawat hakbang na ginagawa niya. At ilang segundo pa ay narinig ko ang kalampag pababa sa sahig. Nadulas na si David. Nadulas siya dahil sa mantika na nilagay din namin kanina. Sabay kaming lumapit ni Michael sa pwesto ng lalaki na ngayon ay nakahawak sa bewang. Happy birthday, Papa! Sana nagustuhan din ginawa naming surprise, masayang saad ng anak ko. Yung reaksyon ni David halos binagsakan ng lupa. Bakas din dito na medyo nasaktan siya. Nakakakonse niya tuloy. What the ay? Anong klaseng surprise to? Papatayin niyo ba ako ha? Asar na tura niya sa amin. Sorry naman. Ito lang kasi ang naisip naming paraan para magulat ka, pag-explain ko. Anong sorry? Walang sorry, luluhod ka sa harap ko mamayang gabi, he shouted. Tuloy pa rin ang lahat sa kabila ng pagiging pikunin ni David. Daig niya pa ang babae dahil sa pagiging toyo niya. Pero sa bagay, masakit nga naman ang ginawa namin sa binata. Halatang hindi siya makalakad ng maayos nang mahulog sa hagdan. And to be honest, kinakabahan na din ako sa kanya. Parang may binabalak din siya laban sa akin na ikakaguho ng mundo ko. The way he smiled and smirked, tumataas agad ang aking balbon. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan, Papa, pagkakanta ni Michael habang dala nito ang maliit na cake. Kami ang nagbakin yan. Kaya hindi kalakihan ang nagawa namin. Hoy, blow the candle na. Masyado kang pabebe, inis na bigkas ko sa lalaki. Hindi niya pa kasi iniihipan ang kandila at nangangalay na ang bata sa kakahawak. Na, iboblow ko na ang candle. But later, ako naman ang iblow mo ha, nakangising turan niya. Ha, naguguluhan na sambit ko. Nagloloading pa kasi sa utak ko ang sinasabi niya na luhod kanina. Tapos ngayon naman, salitang blow ang binitawan niya. The heck? Nadudumihan ang laman ng isip ko. Mama, come here na. Kumain na po tayo. Nagugutom na ako pahayag ni Michael nang kalabitin ako. Sinulyapan ko naman ng tingin si David at bigla itong nagkagatlabi. Naglakad siya ng ilang hakbang patungo sa pwesto ko. Kumain ka na. Dahil ikaw ang susunod kong kakainin, he whispered. Tangina. Mukhang malinaw na sa akin ang mangyayari. Ano to? Pa-birthday gift ko sa kanya? Papa, Mama, umupo na kayo. Ang tagal niyo naman, muling bigkas ng anak ko. Dali-dali naman akong umupo malayo kay David. Sobra pa sa 1 meter ang agwat namin sa isa't isa na tila may virus siya sa katawan. Pero di bale, hindi ko hahayaan na magtagumpay siya. Kailangan ko sigurong umiwas at wag dumikit sa binata. Tinusok ko naman ang malaking hotdog sa plato at dinilaan ito. Ninamnam kong mabuti ang kahabaan nito para lasapin ang sarap.
Kaso nga lang, narinig ko ang tawa ni David dahilan para mapatigil ako sa ginagawa. Practicing honey, mapang-akit na wika niya. Aano, utal kong tugon. Pero ngumuso siya na animoy, tinuturo ang hawak ko. Shit! Nakakahiya. Iba yata ang tumatakbo sa isipan niya. Hindi ah. Kumakain ako. At pwede ba, mind your own business? Kung naiinggit ka sa ginagawa ko, didilaan mo din ang hotdog mo, bulyaw ko sa lalaki. Ayoko. Gusto ko, ikaw ang dumila nito, he replied. What the ay? Parang gusto kong manakal ng tao sa sobrang gigil. Easy, Kate. Mamaya na tayo magrambulan sa kwarto, sambit niya habang umiiling. Pinalampas ko muna ang inis ko kay David dahil nasa hapagkainan kami. Kaya natapos ang pag-aalmusal na hindi ko na siya inimik pa. Naging maayos naman ang celebration ng birthday niya. Marami kasing pakulo si Michael at puro sayaw ang pinakita nito sa lalaki. Samantalang ako, naghihintay ng tamang tiyempo para sagutin siya. Yes, sasagutin ko na si David. Gusto ko na siya maging boyfriend dahil ito ang regalo ko sa kanya. But how can I say yes kung iniinis niya ako? Hoy, usap tayo sa kwarto. Usap lang ha, sundot na turan ko sa binata. Medyo maingay kasi sa baba, kaya mas mabuti kung sa taas ko ito sabihin. Usap lang ba? Baka may gapangan na mangyari, saad niya sa akin. Tithay, sumunod ka na lang, okay, mataray na bigkas kasabay ng pagtalikod. Umakyat na ako sa taas at alam kong sumunod na rin si David. He locked the door nang matunton namin ang kwarto. And you know what happened next? Bigla niya akong nyapos at hinalikan sa leg. Nakainom na kasi siya ng wine at maging ako ay tinatablan na rin ng init. Hindi ko rin alam sa katawan ko, pero unti-unti na itong bumibigay sa halik niya. Nakalimutan ko tuloy ang sinabi ko kanina. I love the way it touch your boobs, pagbubulong ni David. Kinalap niya kasi ang kamay sa malusog kong dibdib dahilan para mapaungol ako. Dahan-dahan akong pinahiga ng lalaki sa kama na hindi naalis ang labi naming dalawa. He started to kiss my breast and lick it na tila wala ng bukas. Ang halik niya, pababa ng pababa. Hanggang sa napunta ito sa pagkababae ko. Kahit na may panty pang sa gabal ay nagawa niya itong amuyin at dilaan. Oh shit, malutong na ungol ko dahil sa sarap. Oh, you're now wet, honey, rinig kong sambit niya. Hindi nagtagal, tuluyan niya nang tinanggal ang panty na suot ko at malaya niya itong kinain. Nagkatotoo nga ang sinabi nito. Halos mabaliw ako sa ginagawa ni David, pero ang lahat ng iyon biglang naudlot dahil timigil siya. It's your turn, honey. Hindi lang ikaw ang dapat na sumasaya, ngising wika ng binata. Ha? What do you mean? Remember, may atraso ka sa akin. Kaya luhod. Lumuhod ka sa harapan ko, hilot. Tumayo ito sa kama at binaba niya ang brief para ilabas ang alaga. Sa una, nahihiya pa ako. But at the end, inilapit ko ang bibig rito. I'm doing this best kahit hindi ako kagalingan. Ayokong ma-disappoint si David. Nangyari na nga ang nangyari sa loob ng kwarto. We did it, nagawa namin ang sex sa mismong birthday niya. At sa mismong gabi pa ito naganap. Sorry, bigkas niya na animoy nagising sa realidad ang taong mahal ko. Hindi ko natupad ang salitang respeto ngayon. I'm sorry, pag-ulit pa nito. It's okay. Ginusto ko din naman. At wala akong pinagsisihan, David. I love you, malambing na sabi ko sa kanya. Niyakap ko siya habang nakahiga kami sa kama. Starting today, you're now the boyfriend. Dahil sinasagot na kita, I continue saying. Labis na saya ang nasilayan ko sa mukha ni David. Sumigaw din ito at tumalon-talon pa na parang bata. Wah! I love you so much, Kati. It's been weeks since mangyari ang birthday ni David. At 1 linggo na rin kaming magkarelasyon. Walang nagbago sa kanya. Kung ano ang pakitungo niya sa akin noon, ganon pa rin ngayon. And I feel comfortable every time na magkasama kami. Feeling ko nga, malaki ang chance na mabuntis ako dahil sa sex na ginawa namin. I don't know. Pero kutob ko lang naman. But I'm hoping na magkaanak kami ni David. Papa, saan po tayo papasyal? Pagtatanong ni Michael. Nga pala, inaya kami ng binata, kaya nandito kami sa kotse niya. Beach.
We're going to beach, tugon nito bilang sagot. Napalingon ako sa gawin ni David at pinalo siya sa may binti. Anong beach ka dyan? May trabaho pa tayo sa kumpanya mo, bigkas ko naman. Honey, wala kang dapat na alalahanin. That's the company, kahit na. Nakakahiya sa mga empleyado mo na hindi mo iyon inaasikaso, muli kong saad. Relax, Kate. Hindi mo dapat yan iniisip. Mag-enjoy tayong tatlo ni Michael. Kaya isantabi na muna natin ang trabaho, pagpipisil nito sa kamay ko. Hindi na ako nakapalagpa dahil sumang-ayon naman ang anak ko sa desisyon ni David. So at the end, natuloy ang pagpunta namin ng beach. Sa bawat lakad namin, nakikita ko ang mga babae na halos malaglag na ang dede dahil sa suot nilang bra. Hindi ko tuloy maiwasan na sulyapan ang reaksyon ng binatang kasama ko. And guess what? Nakatingin din siya sa mga dalagang nakasuot ng swimsuit. Ito yata ang dahilan kung bakit niya kami pinasyal dito. Mga lalaki talaga, makakita lang na malaking suso, lumalaki ang mata. Ang tingin sa daan, hindi sa gilid ha, pagkukurot ko sa tagiliran ni David. Humiyaw naman ito at napabaling sa akin ang atensyon niya. Ang sakit, kate, sambit nito. Masakit ha? Well, deserve mo yan. Peste ka, asar kong turan at binigyan ko pa siya ng suntok sa tiyan. Nabibwisit agad ako sa pinapakita niya. Akala ko pa naman, loyal siya. Pero palihim na tumitingin sa iba. Honey naman, mas maganda ka sa kanila. Kaya wala kang dapat na ikaselos, wika nito habang sinusundan ako. Hawak ko pa rin ang kamay ni Michael at pati siya nadadamay sa pagkainis ko. Pwede ba, kahit anong paliwanag o pagsuyo ang gawin mo, bisto na kita. Hindi mo ako madadaan sa ganyan, mataray kong sigaw. Inirapan ko pa siya at mahigpit na hinila si Michael para tumungo sa may kubo. Mama, kung galit po kayo kay Papa dapat kay Papa lang, usa ng bata. Eddie, sorry. Hindi naman sinasadya ni Mama. Ang mabuti pa, maligo ka na doon. Pero sa mababaw ka lang ha, pahayag ko sa kanya. Talaga Mama? Pwede na akong lumusong sa dagat, masayang sambit nito. Nga. Kaya tumakbo ka na doon, baka magbago pa ang isip ko, tugon ko ulit kay Michael. Mabilis pa sa kabayo ang pagtakbo niya at muntik pa itong madapa. Samantalang ako, naiwan na kasama pa rin si David. Oh, bakit di ka sumunod? Di ba, kanina ka pa nakatingin sa mga babae. So join them, saad ko sa binata. Ayoko, pagtatanggi niya. Kunwari ka pa, Hais. Ayokong maligo na hindi ka kasama, kate. Kaya please, wag ka nang magtampo o magselos, patuloy niyang sabi. Hindi ako umimik at pinagmasdan na lamang si Michael na masayang naglalaro sa tubig. Narinig ko pa ang malalim na buntong hininga ng katabi ko. O sige, pupunta muna ako sa hotel. Pipili ako ng room natin doon para mamayang gabi. Sana pagbalik ko, hindi ka nagalit sa akin, he said again. Bago pa man siya umalis, inilahad nito ang cellphone sa palad ko. Iiwan ko muna yan sayo para mapanatag ang loob mo, turan niya at dinampian ako ng halik sa pisngi. Kaya heto, mag-isa na lamang ako sa kubo. Naisipan ko na rin kalikutin ang cellphone ni David para tingnan ang messages. Buti na lang at wala akong nabasa na kalandian niya. Naging mapanatag ang loob ko at nabawasan ang init ng aking ulo. Kaso nga lang, biglang nagring ang phone na hawak ko. Walang name at tanging number ang nakalagay. Ewan ko ba, bigla akong na-curious dahilan para sagutin ko ito. Hello David. It's me, Katrina. Nandito ako sa airport, pwede bang sunduin mo ako? Kakarating ko lang kasi at hindi ko makontak si kuya, saad ng babae sa kabilang linya. Halos manghina ang kamay ko sa pangalan na sinabi niya. Katrina. Si Katrina. Ang ex-girlfriend ni David. Ang kamukha ko. Bumalik na siya. David, I know may hindi tayo pagkakaintindihan bago ako umalis. Pero pwede nating pag-usapan iyan mamaya, di ba? But for now, kailangan mo akong sunduin dito, wika niya ulit. Tila umakyat naman ang dugo ko sa aking utak at nagawa ko itong sungitan. Galing ka sa abroad, di ba? So ibig sabihin, marami kang pera. Kaya mag-taxi ka. Hindi mo kailangan magpasundo kay David. Hindi ka special girl. Oh wait, who are you? Huwag mo akong Englishin. Nasa Pilipinas ka na, turan ko sa dalaga. Kung sino ka man, ibigay mo kay David ang phone.
I need him. Magpapasundo ako sa kanya, bigkas nito. Sundo. Gusto mong sunduin ka? Let's. Sunduin mo, mukha mo, sigaw ko kay Katrina. Inend ko na din ang tawag at blinok siya sa cellphone ni David. She's getting into my nerves. Really okay, tanong ni David nang bumalik siya sa lugar kung saan niya ako iniwan. Hindi pa nga isang buwan ang relasyon namin, may umikse na agad. Kaya halos hindi maipinta ang aking mukha na tila sumasabay ang kilay ko sa emosyon na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko maiwasan na mangamba dahil dumating na si Katrina. Minahal yon ni David eh. Halos siya ang naging buhay noon ng binata. At lahat ng mga tao, kilala si Katrina bilang ex-girlfriend niya na hinabol mismo nito. Honey, hindi ako gagawa ng kalokohan dito. Ikaw pa lang, sobra na para sa akin. Kaya walang rason para magkagusto ako sa ibang babae. Wika niya nang umupo sa tabihan ko. Hindi naman yan ang iniisip ko. Hindi yan ang dahilan kung bakit umiba ang mood ko. Yung kanina, medyo ayos pa. Pero nung tumawag ang dalaga sa phone ni David, hindi na ayos. Hays. May nangyari ba na hindi ko alam? He asked again. Umiling ako at pilit nang umiti. Hindi naman, tanging tugon ko at nilihim ang kaganapan sa pagitan namin ni Katrina. Ayokong ipaalam at sabihin ito sa lalaki dahil malaki ang chance na puntahan ni David ang ex niya. Ikaw talaga. Pinakaba mo ako. Akala ko tuloy may pinagsiselosan ka sa cellphone ko. Kaya nga pinahawak ko yan sayo para magkaroon ka ng tiwala sa boyfriend mo. Wika nito at pinisil pa ang aking pisngi. Ito ang paborito niyang gawin kapag nanggigigil siya. Let's go. Ready na ang room natin. May swimsuit din ako na binili para sayo, in case na maligo ka, saad ng aking nobyo. Biglang lumiwanag ang mata ko dahil sa tinuran niya. Matagal na rin kasi simula nung sumuot ako ng bikini. And I guess, this is the right place to wear that. Baka sakaling hindi na tumingin si David sa mga babae dito. I'm so excited, hon. Ano pang hinihintay natin? Let's go, masiglang bigkas ko. Iniwan muna namin si Michael at pinabantay sa kakilala ng binata. Tumungo kami sa hotel na tinutukoy ng boyfriend ko. Nasa second floor na room ang napili ni David para sa pagpapahinga namin. Pagkatungo ko doon, nasilayan ko agad ang iba't ibang kulay ng swimsuit sa kama. Pero mas gusto ko ang kulay itim dahil kakaiba ang datingan nito kapag sinusuot ko. I want this. Kumikinang na saad ko at tumakbo sa banyo para suotin to. Matapos ang ilang minuto ay lumabas na ako. Inakit ko si David sa paraan na makukuha ko ang kiliti niya. You look hot, komplemento nito. I know right, kagatlabi na bigkas ko. Akala niya siguro ako lang ang magsiselos. Siyempre pati siya, pasiselosin ko kapag lumanggoy ako sa beach. Labas na ulit tayo, hon. Tinatawag na ako ng dagat, bigkas ko sa binata. Anong lalabas ka dyan? Hindi na tayo lalabas, wika nito dahilan para maging matamlay ang katawan ko. Ha? Hindi tayo lalabas? You mean, hindi tayo lalangway sa beach, tanong ko para malinawan. Yeh. Hindi tayo lalabas, he replied. David naman eh. Ano pang saysay ng swimsuit na to kung hindi makikita ng mga tao, nakangusong turan ko. Para akong bata na kinakalabit siya. Kate, pinasuot ko yan sayo hindi para makita ng ibang tao ang katawan mo, bigkas nito sa akin. Pero gusto kong lumangoy, huwag mo akong lokohin dyan, hindi ka marunong lumangoy, sambit nito at talagang pinitik pa ako sa noo. Nakakainis ka naman. Anong gagawin natin dito ha, muli kong saad. Maglalangoy. Maglanguyan tayong dalawa, mabilis na pahayag niya. Kinilabutan tuloy ako dahil mukhang maskam ulit ako ni David. Tigil-tigilan mo ako, David ha? Alam ko na ang kilakis mo. Wala ako sa mood makipaglanguyan sayo, turan ko rito habang nakapamiwang. Nagawa ko na rin sumanday sa pader na may inis sa mukha. Ang ganda nga ng outfit ko, pero malabo yata na malakabas ako. I'm just kidding, honey. Siyempre, hindi ko na ulit gagawin sayo ang nangyari sa atin nung birthday ko. Wika niya na talagang pinaalala pa nito ang kahinaan ko. Hindi ko tuloy alam ang aking sasabihin. Ngayon ko lang kasi naramdaman ang kahihiyan matapos ang kaganapan na yon. But I guess, enough na siguro yon para makabuo tayo ng bata.
What do you think, Kate? Tama ba ako? He asked me. Kaya nilingon ko siya na may panlilisik sa mata ko. Tatamaan ka talaga sa akin, kapag hindi mo pa kinipot ang bibig mo, I shouted at him. Ganito ang ugali ko kapag hindi nasusunod ang aking gusto. Mabilis akong mairita kahit sa simpleng bagay. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ng binata. Kasabay noon, malungkot siya na tumitig sa mukha ko. Kate naman, masama bang masolo kita sa araw na to? Hindi mo ba nahalata? Pinabantay ko si Michael dahil gusto ko makasama ka na tayong dalawa lang. I want to enjoy the rest of the day with you, pahayag niya dahilan para lumambot ang puso ko. Nga naman. Bakit hindi ko agad yon naisip? Sa tuwing kasama namin ang bata, laging nasa kanya ang atensyon namin ni David. Minsan nga, bihira na lang kami mag-usap dahil palagi siyang nakikipaglaro sa anak ko. Ganyan ang ginawa niya sa loob ng 1 week na magkarelasyon kami. Sige na nga. Hindi na ako lalabas. Dito lang ako, pagpayag ko sa kagustuhan ng lalaki. Sumaya bigla ang reaksyon niya at kaagad na humiga sa malambot na kama. Come here, honey. Join me, husky na sambit nito. Yung daliri ni David, gumagalaw na tila inaakit ako. Sinasabi ko na nga ba? Iniskam niya ako. Sa una, ang bait. Parang tuta kong magmakaawa para lang pumayag ako. And now that I said yes, nagiging wild na naman ang datingan niya. Yoko nga, tipid na tugon ko. Huwag kang matakot, Kate. Higa lang tayo, promise, bigkas nito. Mas lalong ayoko, pag-iirap ko sa binata. Mahirap na. Ang bilis gumapang ng kamay niya. Saka, baka nakakalimutan mo, sinabi ko dati na usap lang tayo, pero ibang usapan ang ginawa mo, muling saad ko. Tumawa lang ito na sobrang cute pakinggan sa tenga. Honey, nakainom ako ng alak noon, pagpapaliwanag nito. Sinisi mo pa talaga ang alak, no? Bakit? Yung alaga mo ba ang nalasing ha? Diba, hindi, pilosopo kong turan. Hindi nga. Pero nagustuhan mo naman. Malinaw pa nga sa utak ko ang binigkas mo noon. Like, David harder please. Ha ha ha, saad niya dahilan para lusubin ko siya. I hate you. Lagi mo akong iniinis dyan pagsisigaw ko habang sinasakal siya. Pero sa halip na masaktan ang binata, tila natutuwa pa ito. And that made me realize na nakapatong pala ako sa kanya. Kaya agad akong umalis at pinaiwanan ko pa siya ng suntok. Ikaw ha? Hindi ka man lang nagsasabi na gusto mong pumatong. Eh di sana, nakapag-ready ako, he chuckled. Buisit, I love you, tugon niya sa sigaw ko. Maya-maya, biglang nagring ang cellphone niya. Nilapag ko pala ito sa side table bago ako bumihis. Hello, bigkas ni David nang sagutin ang tawag. Hindi ko narinig ang sinasabi ng kausap niya. Pero sapat na siguro ang reaksyon ng lalaki para kumabog ang dibdib ko. Katrina is back, katagang sinambit nito. Kahit pala anong gawin ko na pagtatago, malalaman din niya ang totoo. Pero paano na ako? Paano na kami ni Michael? Tumawag pala si Katrina, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ito agad ang tanong na lumabas sa bibig ko matapos akong tawagan ni Mom. Yes, siya ang kausap ko kanina. Siya rin ang nagsabi na bumalik na ang ex-girlfriend ko. Ayokong magalit kay Kate. Pero mali ang ginawa niya. Naglihim pa rin siya at nilihim niya ang tungkol kay Katrina. Eh ano naman ngayon? Ex mo na siya, diba? Kaya dapat lang na kinakalimutan mo na ang taong yon, she replied. Napakamot ako sa bandang kilay at tumayo mula sa kama. Masyado kang immature, Kate. Kahit papano, naging parte ng buhay ko si Katrina, muli kong saad. Hindi niya yata naiintindihan ang pinupunto ko. So kapag kay Katrina, okay lang. Pero sa ex-boyfriend ko, bawal. You're so unfair, David, bulyaw nito at tinalikuran ako. Hindi ko alam kung paano ko kaklaruhin ang lahat sa kanya. Kaya sa halip na magpaliwanag, kinalikot ko ang cellphone at tiningnan ang mga contact numbers. Nakita ko dito ang phone number ni Katrina, nakasama sa blacklist. Heis. Panigurado kagagawan ito ng babae. Pero hindi na lang ako nagsalita at inalis ko ito sa blacklist dahilan para makatanggap ako ng maraming messages mula sa dalaga. David, kanina pa ako nandito sa airport. Sunduin mo ako, David. Please, halos ilang oras na ako dito. David, alam kong galit ka.
Pero sa ngayon, kailangan ko ang tulong mo. Ayokong sumakay ng taxi dahil hindi ako sanay, David. Answer and recall, please. Ilan lamang yan sa mga text ni Katrina, kaya medyo nakaramdam ako ng konsensya. For almost an hour, nandun pa rin siya at hindi umaalis. Hinihintay niya talaga ako na dumating. Mabilis kong sinuot ang jacket at kinuha ang susi ng kotse. Dahil sa tunog na nagawa ko, napaharap si Kate na may katanungan sa mukha. Saan ka pupunta? She asked me. Sa airport. Susunduin ko si Katrina, diretsang sagot ko. Ano, hindi ka naman yata bingi para hindi marinig ang sinabi ko, turan ko na medyo seryoso ang datingan. Ewan ko. Naguguluhan ako sa mga oras na to, but one thing I know, Katrina needs me. Susunduin ko muna siya, patuloy kong wika. Akma na sana akong lalabas ng room, pero may pinahabol si Kate. Sabi mo, nandito tayo para mag-enjoy. Pero paano tayo mag-enjoy kung uunahin mo siya, pagsasaad nito? Kate, mabilis lang ako. Hindi ako magtatagal, tugon ko para hindi siya magtampo. Gumuhit ang peke niyang ngiti at marahan na tumango. O okay. Hihintayin kita. Pero 1 oras lang ang binibigay ko sa'yo, sambit ng babae. Siya na mismo ang umalis sa harapan ko at tuluyang lumabas ng room. Naiwan akong nakatunganga na tila nahihirapan akong magdesisyon. Kung pipiliin ko si Kate, magiging kawawa si Katrina. Hindi naman kaya ng konsensya ko na hayaan ang dalaga doon. Baka kung ano pang mangyari sa kanya, tapos ako pa ang sisihin ni Mom. Hey! Bahala na! Siguro naman, maintindihan ako ni Kate dahil babae rin siya. Alam niyang delikado sa isang babae ang mag-isa. So at the end, tinuloy ko ang pagsundo kay Katrina. Sumakay ako ng kotse at drive ito papuntang airport. Nang makarating ako doon, nasilayan ko agad ang dalaga na tila nangangalay ang tuhod sa kakatayo. Ang ganda niya pa rin. Walang kupas ang kagandahan ni Katrina. Isabay mo pa na sobrang sexy niya sa suot nito. Kung sa bagay, nagmumodel nga pala siya. David! You're here! Ellie! Akala ko, hindi mo na ako susulputin. Ira the way, I miss you so much, malambing na sambit nito at napayakap ng mahigpit sa akin. Tumugon na din ako sa yakap niya dahil aminado akong namiss ko rin ang babae. I'm sorry kung pinahintay kita, wika ko sa kanya. It's okay. I know, it's not your fault. But can I ask you? Sino ba ang may hawak ng phone mo kanina? May sumagot kasi nung tumawag ako. And I don't like her. Masyado siyang ma-attitude, bigkas niya na may kainisan sa boses. Nakausap niya pala si Kate. Ano kayang pinag-usapan nila? David? Hey? Tinatanong kita. Girlfriend mo ba ang babaeng sumagot ng tawag ko? Kasi kung magagalit ako, muli nitong sabi. Yes, she's not no girlfriend. Kaibigan ko lang siya, tugon ko bilang sagot. I saw the happiness on her eyes na animoy hindi siya nabigo sa narinig niya mula sa bibig ko. That's good to hear. At least, ngayon pwede na nating ibalik ang dati, diba? I mean, let's continue our relationship, she said while smiling. Pagod ka lang, Katrina. Kaya halika na, ihahatid na kita sa bahay niyo. Tanging sambit ko at kinuha ang bagahe para ipasok ito sa likod ng kotse. Pero sumunod ang dalaga sa akin at hinawakan ang pisngi ko. Then she kissed me. Hindi ko alam pero naalala ko ang dating kami. Ang dati na sobra ko siyang minahal. Na ginawa ko siyang mundo. But shit, malito, maling-mali. Nasa loob kami ng kotse ngayon ni Katrina pero ang kamay niya na natiling nakakapit sa braso ko. Halos matunaw na rin ako sa bawat tingin nito habang nagmamaneho ako ng sasakyan. Tila gusto kong bawiin ang sinabi ko kanina tungkol kay Kate, pero may bumubulong sa akin na hayaan na lang yon. David, ayokong umuwi sa bahay. Pwede bang sa bahay mo na lang ako tumuloy? Sabi kasi ni tita, tapos na daw ang bahay na pinagawa mo para sa ating dalawa. Can I see it now? Hirit na saad ni Katrina. Tumigil ako sa pag-drive at nilingon siya. No, madiin kong sambit. Pero bakit hindi? Di ba nangako ka sa akin na dadalhin mo ako doon kapag bumalik ako? Then here I am, nandito na ako turan niya na may katamlayan sa boses. Basta. Hindi ito ang tamang oras para pumunta ka doon. Magpahinga ka na muna sa bahay nyo, pagsasabi ko para lumihis ang topic namin. But I want to sleep with you.
Gusto kong bumawi, David, she said again. Umiling ako at pinagpatuloy ang pag-drive. Napadako na rin ang tingin ko sa relo na ilang minuto na lang ay matatapos na ang 1 oras na binigay sa akin ni Kate. Kailangan ko ng bilisan, baka umalis ang girlfriend ko sa beach. Tiyak magkakaroon ng digmaan sa pagitan namin. Ang hirap pa naman suyuin ni Kate kapag nagagalit. Bakit parang ang layo ng iniisip mo, tanong nito, pero hindi ko siya sinagot. Nakatuon na kasi ang atensyon ko sa kalsada kung saan minamadali ko ang pagmaneho. Umuwi ako dito para balikan ka. Para maayos ulit ang relasyon natin. Pero sa kinikilos mo, halatang ayaw mo na. Bakit David, may iba na bang nagpapatibok ng puso mo, muli niyang saad na may kainisan? Sa pagkakataong ito, nahinto na ang kotse ko sa harap ng gate nila. Pwede ka nang bumaba, sambit ko na hindi siya tinitingnan sa mata. Teka nga lang, ang okay pa natin kanina ha? Tapos ngayon, halos hindi mo ako imikin. Ni hindi mo rin sinagot ang tanong ko. Ano bang problema? Wika nito na medyo malakas na ang pananalita. Wala, don't believe you. I know there's something wrong na gumugulo sa utak mo. But I hope, hindi babae yan, pahayag niya dahilan para aminin ko na ang totoo. Hindi kaya ng konsensya ko na itago si Kate at ang anak namin na si Michael. I lied, Katrina, bigkas ko sabay titig sa kanya. Ha? What do you mean, may girlfriend na ako? And actually, siya yung nakausap mo kanina. Pasensya na kung nagsinungaling ako, paliwanag ko para hindi na ito mangulit pa. Are you joking? Kasi kung joke yan, hindi nakakatawa ang biro mo, utal nitong sabi. I'm sorry, ito lang ang tanging lumabas sa labi ko. Pero kapalit noon ang biglaang pagpatak ng luha niya. Umiyak si Katrina sa harapan ko mismo, na sobrang kinahihina ko. Ang daya mo David. Wala kang isang salita, naiiyak na turan niya. Gusto kong punasan ang luha ng dalaga, kaso hindi ko magawa. Patuloy pa rin siya sa pag-iyak habang binibitaw ang mga salitang nagpapalungkot sa akin. Pumunta ako ng abroad para sa'yo, para matanggap ako ng mommy mo. Inuna ko ang career ko dahil yun ang gusto ni tita. Hiniwalayan kita David para ayusin ang buhay ko. Pero ni minsan, hindi ko naisip na ipagpalit ka sa iba. I focus on my career na future nating dalawa. Samantalang ikaw, masaya ka sa panibago mong girlfriend, wika nito na tila sinusumbatan ako. Ang unfair mo David. Sobrang unfair mo. Kaya kung alam ko lang na wala na akong babalikan, sana hindi na lang ako umuwi ng Pilipinas. Ang sakit, damn it. Nasaktan ko siya. Nasaktan ko siya sa maling paraan. Hindi ko kasi inalam ang rason ng hiwalayan namin. Basta ang tanging alam ko, iniwan niya ako. Pero si Mom pala ang dahilan ng lahat. And do you remember this? Tanong niya nang ilabas ang sing-sing na ginawa niyang kwintas. Bibigay mo sa akin to, ang sabi mo magpapakasal pa tayo. Ang sabi mo, ako pa rin ang mamahalin mo kahit anong mangyari. Pero nasaan na ang pangako mong yon? Paano natin to matutupad kung bumitaw ka na? She asked again while crying. But this time, I wiped her tears. Marahan ko na rin siyang niyakap para mapagaan ang loob niya. Tutuparin ko pa rin yon, Katrina. Kaso nga lang, hindi na sayo. Dahil nangako na rin ako sa kanya. At may nangyari na sa aming dalawa, saad ko rito. Sinabi ko na ang totoo, nang sa ganon hindi na siya umasa pa. Hindi ko yata makakaya na makita yon, David. Hindi ko kaya na mapunta ka sa iba, tugon niya na habang yakap-yakap ako. Hinaplos ko ang likod niya at muling nagsalita. I know, Katrina. Alam kong mahirap para sa'yo na makita yon. Pero mahal ko kasi ang girlfriend ko ngayon. At plano ko na ring magpakasal kami, pagsasambit ko. Kaya kung yan ang desisyon mo, handa akong tanggapin kahit masakit. But always remember, I'm here beside you. Pwede mo akong lapitan kapag may kailangan ka, pahayag nito. Hindi ako nagsisi na minahal ko rin siya dati. Katrina is an ideal girl also. And she deserved better. Alam kong mahahanap niya rin ang lalaking nakatadhana sa kanya.